Po sa bawat isa, purihin ang Panginoon. Salamat sa panibagong umaga na pinagkaloob niya sa atin upang paglingkuran siya, napurihin siya at mag-aral ng kanyang salita. Bago po sa pasimula, tayo po ay umawit ng isang awitin. Let the first song I sing today be a praise to you. Manais namin na sa araw-araw ang lahat ng salita namin masasampit ay papuri sa inyo. Sa pag-iisip namin, pagbangon namin, lagi namin alalahanin kayo, lagi kami magpasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Lahat sa kilos namin, pinakaunang kilos namin tuwing umaga ay maging para sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Hindi kami humingi na inyong paggabay. Hallelujah. Tulungan nyo kami na ma-absorb namin ang salita ninyo sa oras na ito. Holy Spirit, gabay nyo po kami na maranasan din namin ang inyong presensya
Saan man kami naroroon, Panginoon, sa lahat ng nanonood dito, saan man kami naroroon, maranasan namin ang inyong pagkilos. Hallelujah. Purihin kayo aming Ama, salamat sa lahat. Salamat sa bagong umaga. Kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat isa na narito muli sa ating morning devotion. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Titus chapter 1. Nandito na po tayo sa verse 7 ng nakaraan. Tinalakay natin yung patungkol sa kung bakit inaalaw natin dito sa Door of Faith o sa ibang mga churches yung mga maging leader o maging pastor, maging elder yung mga babae. Ngayon naman, tutuloy na natin. Sakop po yun ng verse 6. No? Nagsimula ang chapter 1, verse 5 sa kung ano yung tungkulin ni Titus. No? Isa doon ang mag-assign ng mga bagong leader, bagong mga elder. No? At sa verse 6, nagsimula ang listahan ng mga requirements. No, ano yung mga review lang natin yung listahan na yon sa Titus chapter 6 at chapter 1 verse 6. Sorry. Punta po tayo dito, Titus ito chapter 1 verse 6. Sabi dito, piliin mo ang may magandang reputasyon, isa lang ang asawa, ang mga anak ay mananampalataya, hindi napaparatangang magulo o matigas ang ulo. So una, yung mga elder, no, dapat ay may mabuting reputasyon. Pangalawa ay tapat sa asawa, may isang asawa. Pangatlo ay merong mga anak na mananampalataya at hindi napaparatangan ng magulo o matigas ang ulo. Ngayon naman, punta na tayo sa susunod na verse, sa verse 7. Titus chapter 1 verse 7. So, yung sa verse 7, sabi dito, sapagkat kailangang maganda ang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Dapat hindi siya mayabang, hindi mainiti ng ulo, hindi lasenggo, hindi basagulero, at hindi gahaman sa pera. Inulit yung sinabi sa verse 6, no, na na dapat may mabuting reputasyon. Sabi dito, sapagkat kailangang magandang reputasyon ng isang namumuno bilang tagapangasiwa sa gawain ng Diyos. Pag sa Biblia, pag inulit yung isang bagay, no, it gives emphasis. Katulad dito sa nangyayari sa atin sa verse 6 at verse 7. Inulit yung pagkakaroon ng magandang reputasyon. Pag karoon ng ganong ulit, ibig sabihin ini-emphasize, magbibigay ng diin. Napaka-importante yung buhay ng isang elder o leader na na may mabuting reputasyon, no. Yung buhay na pag tinignan mo, no, o tinignan ng iba, kahit yung yung mga unbeliever, pag tumingin siya sa buhay mo, sa buhay ng elder na iyon, wala siyang may paparatang. Wala siyang maisusumbat sa kanya. Napaka-importante po nun, lalo na sa panahon ngayon, na makita yung mga elder, mga leader, mga manggagawa ng simbahan, na pag tinignan mo yung buhay niya o kilos niya, wala silang maipaparatang, wala silang masasabing masama. It's very important. Nakalimutan kagabi ko pa hinahanap yung verse na iyon na sinabi ni Apostol Pablo, dapat sa kilos natin, no, ay wala silang makitang masama o hindi tayo maparatangan na mali sa iba't ibang panahon. Dapat yung kilos natin ay pag ginawa natin, wala silang makikitang wala silang maisusumbat sa atin. Lalo tigit yung ating reputasyon. Dapat makita yung mga elders, makita yung buhay nila na pag nakita natin, no, ay hindi wala tayong makikitang bagay na isusumbat natin sa kanila o laban na maisusumbat natin laban sa kanila. Napaka-importante
para sa kanila yung magkaroon ng ganung mabuting reputasyon. Bakit? Kapag nakitaan yung elder ng isang ni kahit onti lang, lalo na sa panahon ngayon, kahit onting mali lang o onting bagay na pwedeng gamitin to attack that elder, makita lang yung onting napakalaking problema na. Minsan nga napapaisip ako, napaka-unfair para sa ating, hindi naman sa unfair, pero sa malaking responsibility yung maging born again Christian na lang, yung salita ng mundo, born again Christian. Yung maging born again, napakalaking responsibility. Bakit? Pag nalaman na ikaw ay born again, ikaw ay Christian, sasabihin mo, born again ka, di dapat hindi ka magagalitin, di dapat hindi ka nagkakasala. Hindi dapat dapat talagang sobrang bait mo. Hindi pa nga ulit ako magtatanungan ng ganyan na pag nalaman nila na born again ako, sasabihin ay di dapat sobrang bait mo. Dapat dapat hindi ka dapat hindi ka magulo, hindi ka masama, hindi ka nagmumura ganyan. Gusto ko sanang sabihin kami lang ba yung dapat maging mabait? Paano yung ibang mga reliyon? Kami lang ba dapat kami lang ba yung reliyon na talagang kailangan kumilos ng mabait? Yung iba okay lang na kumilos ng masama. Nakakaiba. Kaya napakabuti sa isang manggagawa elder ng Panginoon na magkaroon ng buhay na may mabuting reputasyon. Kung yung the greater the master, the greater the master, the greater the servants are expected to be. Kung yung boss ng isang kumpanya ay talagang matindi, kailangan yung mga manggagawa noon ay makasabay din. Pag yung isang kumpanya na maganda, yung isang manggagawa, yung trabahador, ay nagkamali at nabalita, masisira yung isang kumpanya. Ganon din sa gawain ng Panginoon. The greater the master, dahil ang Diyos natin, yung pinaka-boss natin, ay makapangyarihan sa lahat, yung pinakamataas sa lahat. Dapat kung yung kanyang mga lingkod, dapat sumunod tayo sa kanya. The greater the master, the greater the servants are expected to be. Malaki yung responsibilidad natin. Yung pananagutan natin pag nagkamali tayo. Dahil yung Diyos natin ay talagang tinitingala. Talagang tinitignan. Naintindihan niyo po pa. Ganon katindi yung maging elder. Unang-una pa lang po yan. Para pag nakita nila tayo, wala silang, walang makakatayo sa harap natin, lalapit sa atin at akusahan tayo. Dahil makikita nila, mabuti yung reputasyon natin. Amen po ba? Sunod, sabi dito, dapat hindi siya mayabang. Dapat hindi mayabang. Nako, lalo pa pag nagkaroon ka na ng posisyon sa iyong church. The higher the position, high position can heighten also your pride. Pag nasa mataas kang posisyon, may posibilidad na tumaas din ng iyong kayabangan. Pag tumaas yung posisyon mo, may pagkakataon na pwedeng tumaas rin ang iyong kayabangan. Kaya mag-ingat mga elders, mga leaders, mga tinalagang leaders, o itatalaga pang mga manggagawa, mga elders, mga leaders, mga pastor, mag-ingat. Dahil kahit tumaas nga lang tayo ng onti sa posisyon, may posibilidad na atakihin tayo ng kaaway sa pagkakataong iyon, na tumaas yung ating kayabangan. Mag-ingat mga kapatid, at it's a must na isang manggagawa ay hindi mayabang. Tandaan niyo po yan. Sunod, sabi dito,
hindi mainitin ang ulo. Hindi mainitin ang ulo. Sa original English, sa original text, original Greek text, yung salitang mainitin ang ulo, yung anger, sa English po kasi not quick-tempered. Yung salitang not quick-tempered ay orgilios. Ang ibig sabihin nun ay hindi lang yung bigla ang paggalit. No? Hindi bigla ang paggalit. Yung constant anger. Yung talagang palaging galit. No? Kahit wala ka namang ginagawang mali, palaging galit. Kahit maayos naman ang sitwasyon, laging galit. Yun yung tinutukoy ni Apostol Pablo dito. Hindi lang yung pag mayroong maling sitwasyon, biglang galit, no? Tapos matagal na panahon na lang ulit bago magalit. Hindi. Yung orgilios, ibig sabihin nun, no, yung not quick-tempered, hindi yung, ang ibig sabihin po nun ay yung galit palagi, constant anger. Laging nagagalit. At meron pa nga yung dalawang focus. Yung una ay yung hindi palaging nananakit o hindi palaging yung galit sa iba o kaya yung pagiging bitter, yun na lang, na constantly bitter. So yung manggagawa, yung isang elder dapat hindi magagalitin, hindi laging galit. Minsan kasi sa sobrang stricto natin, hindi na natin napaparamdam yung pag-ibig na Panginoon. Napaparamdam na natin yung ating galit. Hindi ko naman sinasabi na masama yung maging stricto, pero minsan sa sobrang stricto natin, no, sa sobrang matigas yung ating ating pagkilos, minsan hindi na natin napaparamdam yung pag-ibig ng Panginoon. Napaparamdam natin yung sarili nating galit. Mag-ingat po tayo, no? Hindi maganda yung sa isang elder yung magagalitin. Hindi na nga minsan yung ibang elder na sobrang stricto, no? Hindi na nagagalang dahil sa magandang reputasyon, ginagalang na dahil sa takot. Yung sa sobrang kilala nila na sobrang stricto, sobrang nakakatakot, no? Sobrang magagalitin pag nagkamali ka, gagalit na agad. No, hindi na sila ginagalang dahil sa mabuting reputasyon, kundi dahil na lang sa takot. Si Pastor Paul, ang daddy, ganyan din dati. No, patotoo niya sa amin palagi yan. No, nung hindi pa siya nagiging pastor, talagang pag sinabi Pastor Paul, talagang tatakot lahat. Pag naglalakad lang diyan sa gilid, no, galing sa labas, papasok dito, no, at pag hangga't maaari hindi ayaw nilang makasalubong dahil takot na takot eh. Ganon yung buhay niya bago siya maging pastor sa Taiwan. At naging pastor naman sa Taiwan, no, nawala yun. Kaya nga yung mga bumibisita ng mga dati niyang estudyante sa Taiwan, nagugulat kasi parang ibang-iba na si Pastor Paul, si Sir Paul, ibang-iba na. Nalaman niya na pag pastor ka, kailangan mas maipakita mo yung pag-ibig maparamdam mo yung pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? So, hindi dapat magagalitin yung isang lingkod ng isang elder, or hindi siya dapat bitter. Sabi sa James chapter 1, Santiago chapter 1, sabi dito, buksan lang po natin yung Santiago chapter 1 verse 19 to 20. Tandaan nyo mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita at huwag kaagad magalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Tandaan nyo po yan. Galit, okay lang yan. Nararanasan natin yan, na nangyayari yan sa atin, normal yung magalit, no? Pero pag tayo ay laging galit, no, lalo na sa mga paraan sa mga dahilan na walang kadahilanan, no, laging galit, no, hindi yan sabi doon, hindi yan sana yun, hindi yan nakatulong para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Hindi siya nakakatulong.
don't misunderstand me, hindi ko sinasabing masama yung maging stricto, no? Pero yung maging sobrang stricto at sobrang galit palagi, no? Hindi mabuti po yan. Hindi yan makakapagpatuwid sa atin. Minsan nga mas stricto pa tayo o mas galit mas galit pa tayo, parang mas galit pa tayo kaysa sa Panginoon. Ang Panginoon, siya yung may karapatang magalit, no? Siya talaga yung may karapatang magalit para dahil nagkakasala tayo, pero minsan dinadaig pa natin ng Panginoon pagdating sa ganung bagay, no? Panginoon, pag nagkasala tayo, no, talagang nararapat sa atin yung bigyan tayo ng death penalty, dahil sa mga kasalanan ginawa natin. Pero sa kahabagan ng Panginoon, kanyang pag-ibig, no, hindi niya ginawa niya. Gumawa siya ng paraan para maligtas tayo sa penalty na iyon. Pero minsan, dumadating sa panahon, no, na tayo mismo mga tao, dinadaig natin, no, yung Panginoon. Mas nagiging mawain pa, no? Kung imbes na ipakita natin yung kaawaan ng Panginoon, kahabagan ng Panginoon, no, tinatanggal natin ito sa ating pagkilos at mas pinapakita natin yung pagiging stricto natin. Amen po ba? Salamat sa Panginoon. Sunod, Titus chapter 1 verse 7, sabi dito, hindi lasenggo. Hindi lasenggo. No, naniniwala naman ako, no, sa panahon ngayon, no, yung ang mga pastor ay pipili talaga ng mga manggagawa, no, mga elders, leaders na hindi laseng. Amen po ba? No, hindi naniniwala ako na talagang kasama yan. No, bakit? Ang sinasabi dito na hindi lasenggo, hindi lang sa paglalasing, no? Hindi lang sa paglalasing, kundi yung sa pagnanasa ng mga pleasures in life. Pag nagnanasa ka kasi ng mga pleasures in life, no, sa lifestyle, no, mawawala yung yung focus mo sa gawain o focus sa Panginoon. Lalo na pag lasing. Pag lasing, nawawala yung yung maayos na judgment, nagkakaroon ng poor judgment, no, nawawala yung focus, no, imbes na magkaroon ng focus sa Panginoon. Kaya hindi mabuti yung maging lasenggo. Sunod, oras na po ba? Oras pa. Hindi lasenggo, hindi basagolero. Sa English, not violent. Hindi violente. Ang elder ay dapat hindi violente. Yung salitang violent dito, sa original Greek ay plektes. Ang ibig sabihin nun ay dalawa. Hindi violente sa kilos at hindi rin violente sa salita. Handaan niyo po yan. Yung sinasabi dito ni Apostol Pablo na hindi violente ay hindi lang sa kilos, kundi pati rin sa salita. Dapat hindi maayos yung kanyang pagkilos, no? Yung pa nga yun, yung pinaka ibig sabihin nun, yung not violent, hindi nananapak, hindi nananakit, no? Pero meron din isang meaning, hindi rin violente sa pagsasalita. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid, lalo na sa mga tatawaging elder, o mga elder, na kapag napuno tayo ng galit, no, it's okay to be angry sometimes, no, pero pag pinuno natin ng pinuno, no, nag-feed tayo sa galit na iyon, no, it may cause bad actions, katulad ng pananakit sa kapwa, no, o paglalabas ng masasakit na salita. Ako, lalo na tayo mga Pilipino, no, pag nasimula na yung pag nagsimula na tayo maglabas ng masamang salita, tuloy-tuloy na yan, para tayong machine gun. Kaya mag-ingat mga kapatid. Tandaan natin, ulitin ko po ulit, katulad kanina, hindi natin, kailangan maipakita natin ang pag-ibig ng Panginoon. Oo, ang Panginoon minsan nananaway, ganon din, minsan kailangan rin nating manaway. No, o ang Panginoon may nakakaramdam din siya ng galit, tayo rin nakakaramdam din tayo ng galit, but if it's too constant, no, mali na iyon. Kailangan maipakita natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sunod, sabi dito, at
Baka dito na po ako magtapos kasi yung susunod na verse ay ibang ano na, ibang na oras na po ba? Ibang topic na. Kaya para hindi lang tayo mabitin at sobrang ma-overtime, puputol na po tayo dito. Hindi gahaman sa pera. Hindi gahaman sa pera. Kailangan tayong mga lingkod ay hindi gahaman sa pera. Purihin ng Panginoon sa Door of Faith. No, lalo na sa mga nakikinig dito na talagang lumaki sa Door of Faith. No, purihin ng Panginoon. Sa Diyos ang papuri. No, na tinuruan tayo na maglingkod na hindi tumatanggap ng anumang kapalit. No, tinatawag tayong mga elder. Ikaw na yung bagong worker. Ikaw na yung bagong elder. No? Tinuturuan tayo na na walang anumang tinaasahang kapalit. No? Nung sinabihan ka ng pastor mo na maging elder, hindi kaya sinabihan, ito yung magiging sweldo mo, ha? Ito yung magiging ito yung magiging incentives, no? Hindi. Lalo na dito sa Door of Faith, no? Sinanay tayo na maglingkod na walang inaabangang kapalit. No? Hallelujah. Na kahit tinawag ka na bilang pastor, no? Ikaw na yung bagong assistant pastor, ito yung magiging, walang pinapakita, ito yung magiging sweldo, walang pinapakitang ganun. Ang sinasabi pa nga, magpatuloy ka sa Panginoon, sikapin mo maglingkod ng mabuti, no? Dahil ngayong elder ka na, dahil ngayong pastor ka na, worker ka na, mas sikapin mo maglingkod, no? At ang Panginoon ang bahala sa iyong pangangailangan. Kaya purihin ng Panginoon dito sa Door of Faith, sa ibang mga churches. Hindi ko naman sinasabing masama yung magbigay ng ng onting love gift o ng pasweldo sa mga manggagawa. Hindi ko sinasabing masama iyon. Pero mapalad tayo na tinawag dito sa Door of Faith na hindi naghahanap ng anumang kapalit. Na hindi tumatanggap ng sweldo. Na pinag-iigihan yung paglilingkod kahit wala namang inaabangang kapalit. Purihin ng Panginoon. Yung iba nga kahit may sweldo na no? Meron kaming church na pinuntahan, matagal na panahon na, laging sinasabi sa amin, no? Yung mga musician nila laging may allowance na 500. Noon pa to 500, malaki-laking pera na yun. Ginagawa daw ng musician nila, no? Hindi pa tapos yung service, hinihingi na agad yung allowance na 500, no? Kada tugtog nila sa service. Kada praise and worship, meron silang 500. Hinihingi na agad yung 500 pagkatapos tumugtog, tas umaalis na. Ng iba, minsan, malaki na nga yung sweldo, pero hindi pa rin na ipagpapabuti yung paglilingkod sa Panginoon. Pero tayo, mga kapatid, no, mas mapalad tayo dahil ang Panginoon yung nagkakaloob sa atin. No? Nagbibigay sa atin ng nararapat na reward para sa paglilingkod natin. Tama yung sinabi ni Pastor Rosalia. Sabi ni Pastor Leopoldo Masaredo, sabi niya, pero everyday payday. Wala man tayong sweldo na natatanggap na love gift sa church, no? Pero sa Panginoon araw-araw may biyaya, may pagpapala. Basta maging tapat lang tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi doon, 1 Corinthians 15:58, lahat ng paglilingkod natin, lahat ng pagtatrabaho natin para sa Panginoon ay hindi masasayang. Pero sinabi doon, sige na, buksan na nga natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ang oras na po ba? 29, lapit na tayo matapos. 1 Corinthians 15:58. Sabi dito, kasi madalas din natin gamitin tong verse na ito para tukuyin yung punto na hindi masasayang yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pero meron niyang requirements. Meron niyang requirements para yung iyong magiging paglilingkod ay hindi masayang. Sabi dito, kaya mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Sabi doon, magpakatatag, una. At huwag manghina sa pananampalataya. Sa English, buksan natin sa English. Sabi dito, mas maganda kasi yung translation niya sa English.
First Corinthians chapter 15, verse 58. Sabi dito, be steadfast, yun yung una, no? Be unmovable, na kahit anong mangyari, no? Hindi ka basta-basta masasway sa iyong pananampalataya. Tapos ito yung pangatlo, always abounding in the work of the Lord. Yun yung tatlong requirements. Bago ka pa makarating dun sa yung sa iyong that your labor, knowing that your labor is not in vain in the Lord, bago pa makarating dun sa dulo ng verse, kailangan pasok tayo dito sa tatlong ito. Ang sabi doon, steadfast, no, loyal, unmovable, no, hindi natitinag, and always abounding in the work of the Lord. Yung salitang abounding yan, ito kaya isa sa mga paborito ko tong verse, yung salitang abounding diyan. No, ang ibig sabihin ng salitang abounding, no, ay existing in large numbers. No, kaya dapat yung paglilingkod natin ay higit-higit, no. Pero yung pinaka original Greek text niya, yung abounding, no, ang ibig sabihin nun ay super abounding. So, dapat nga, ang tinranslate to, ang nilagay super abounding. Always super abounding in the work of the Lord. Ang ibig sabihin ng super abounding ay higit na higit, sobra-sobra. Sobra-sobra ang pinagbubuti, sobra-sobra yung paglilingkod para sa Panginoon. At kung yung tatlong yun, no, yung unang dalawa, pwede pa pasok Pero yung tatlo, pag hindi natin nakuha yan, yung ating paglilingkod sa Panginoon ay masasayang. So, be steadfast, unmovable, and always abound, super abound in the work of the Lord. No, para yung paglilingkod natin ay hindi masayang. Hallelujah. Kaya, balik tayo ulit dun sa Titus, no? Do not be greedy for money. Do not be greedy. Kaya nga, naniniwala ko sa mga elders, mga leaders ng Door of Faith Church, no? Hindi na tayo sinasabihan na huwag maging greedy sa pera kasi sinanay tayo na maglingkod na walang inaasahang kapalit. Pero tandaan natin mga kapatid, kahit ganoon yung ating sitwasyon bilang elders, hindi katulad ng ibang mga malalaking churches. No, kaya ibang mga churches na malalaki, ibang mga kapatiran doon ay gustong-gusto na magkaroon ng posisyon kasi alam nila may matatanggap na pera, parang pagtatrabaho na dun Pero tayo, no, at sa iba ng mga churches na hindi talaga nagbibigay ng kapalit, ng pasweldo sa mga manggagawa, no, purihin ang Panginoon. Pinapatibay nito yung ating pananampalataya, na kahit salat tayo, buong puso pa rin tayong naglilingkod sa Panginoon. Minsan pa nga, nawawala na yung kaisipan doon na wala naman akong pasweldo, bakit ko pinagbubuo? Hindi. Kahit nawawala na sa isip yun, no? At mas napag-ubuti pa yung paglilingkod. Kaya dyan muna po tayo magtatapos, no? Sa susunod na verse, sa mga susunod na panahon pa po. Na lang po. Kaya purihin ng Panginoon, tandaan natin, mga tinatawag na maging elders, mga pastor, mga leaders, o kahit yung mga yon na mga elders, no? Kailangan manatili sa atin ng mga qualifications na ito para maging effective na lingkod ng Panginoon. Tayo po manalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, aming Ama. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kaming mga elders, mga leaders na nakikinig ngayon, kahit ang mga pastor, pati yung mga tatawagin niyo, Panginoon, upang maging mga manggagawa, mga leaders, mga elders, tulungan niyo po kami na maisabuhay namin itong mga requirements na ito. Nang sa ganon, aming Ama, ay maging may pagbuti namin yung paglilingkod namin sa inyo. Hallelujah. At mas maipakita namin, Panginoon, na yung pag-ibig ninyo sa lahat, O God. Salamat po sa inyo. May your word, Panginoon, ay flourish in our heart. Magbunga ito, na ma-absorb namin ito at may sa pamuhay namin ito. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe na may natutunan kami sa oras na ito. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo. Niling ko po, Panginoon, sa lahat ng elders na ikinig sa oras na ito, mga tagapanguna,
mga leaders, O God, mga manggagawa na nakaranas ng panlulupaypay, para nanghihina, Panginoon, parang nanghihina dahil sa iba't ibang mga sitwasyon, at ang resulta nun ay hindi na ipagbubuti yung paglilingkod. Sa oras na ito, aming Ama, hinihiling ko po ang kalakasan, ang ipagkaloob niyo po sa kanila, O God, saan man sila naroroon. In the name of Jesus, strength, O God, strength to persevere, na kahit mabigat yung mga sitwasyon na pinagdadaanan, mas naglilingkod pa sa Panginoon, mas naipagbubuti pa yung paglilingkod sa inyo. Nakikita ko rin, Panginoon, ang kanilang sitwasyon, mga pangangailangan, hiling ko rin, Panginoon, ng pagpapala ninyo, pagtugon sa lahat ng ito. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Right now, strength, O God, joy in serving. At yung first love namin, Panginoon, yung una namin kayong nakilala, tinanggap, Panginoon, sa aming buhay. Ibalik niyo po ito, Panginoon, na mas mag-apoy pa ito, mag-alab sa puso namin para makapaglingkod pa kami, Panginoon, ng mas mabuti para sa inyo. In the name of Jesus, hallelujah. Strength, joy in serving, blessings upon blessings, Panginoon, pagtugon sa mga pangangailangan. Hallelujah. Lubusang pagtitiwala sa inyo. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Katagpoy niyo po ang inyong mga anak na nanghihina sa oras na ito. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Help us to be steadfast, to be unmovable, to always abound in the work for you. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon, ng pagpapala ninyo, ang sumabawat isa sa lahat ng ikinig sa oras na ito, sa mga ikinig pa sa mga susunod, O God. At sa aming buhay, Lord, mapaluguran nawa namin kayo. Kalooban niyo po masunod, at sa inyo ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa, sa Diyos ang lahat ng papuri. Hallelujah. Muli, ina-announce ko po, nagsimula na sa paglinis, no, yung ating mga kapatiran sa lugar ng Doro Faith Church Bacoor. Kung meron po kayong kakilala na nais nyo ipa-follow up, kasi sa linggo ay mag-anniversary po doon. Kung meron kayong gustong ipa-follow up, no, ay mag-chat lang po kayo sa amin o kaya kay Pastor Limuel Masaredo, sa aking kapatid. Kung meron din kayong mga kilala sa Balagtas, Bulacan, no, na nais nyong ipa-Bible study, no, meron din po tayong lingkod doon na ready na mag-start ng Bible study sa kanya-kanyang mga sa mga bahay na nagnanais na magkaroon ng Bible study. Yung rin po pala, yung Doro Faith Church Balagtas, no, isama natin sa panalangin. Nagnanais din sila na makalipat, pero yung lilipatan nila ay meron pang occupant, no, pero paalis na din, no. At nung kinausap namin yung landlord, no, sabi niya na kapag wala na yung occupant, chat na agad kami, tatawagan agad kami para agad na makalipat. At salamat sa Panginoon dahil inalaw ng landlord na iyon na makapagdaos ng gawain doon, no. At sa dami-dami ng nagchat sa kanya, no, kami yung na-entertain. Kaya purihin ng Panginoon, isama niyo po na sa panalangin na makapag-ipon ng funds bilang panimula sa paglipat, kasi rerentahan lang yon, bilang panimula, no, para may pagpatuloy yung gawain ng Panginoon at mas mapalawak pa para mas lumuwag, no. Kaya muli, sa mga gusto mag-follow up sa lugar ng Bacoor Bible Study, mag-chat lang po kayo, pati sa Balagtas, Bulacan, no, mag-chat lang po kayo kung meron kayong gustong ipa-follow up para pagdausan ng gawain. So yun lamang po. Purihin ng Panginoon, sa Diyos ang lahat ng meron pa pala sa Dumaguete, sa Negros Oriental, yung nakaraang na-announce ko. Kung sino pa merong contact, magsabi lang po kayo. May mga nag-contact po sa akin na na naghahanap din ng mga churches ng Bible study, pero walang church sa inyong lugar. Manalangin po tayo, mga kapatid. Kung ako lang talaga, gusto ko rin talaga pumunta at bisitahin po kayo, pero no, manalangin po tayo na maipalawak pa yung salita ng Diyos, na makapagtayo pa ng iba't ibang churches nationwide and worldwide, para maabot natin yung ating mga
mga kaluluwa na naliligaw. No? At mga kapatid, kung kayo'y tinatawag na maglingkod sa Panginoon, tumugon na tayo. Wala nang ibang mas mabuting gawin kundi yung tumugon sa nais ng Panginoon. Kaya muli, ngayon tatapos na tayo. Sa Diyos ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa. To God be the glory.